service ng anak ko, napapasok ng school po, sir. Pumasok siya sa school, ipinarada yung motor doon. Ngayon, may lumapit, pinagdiskitahan yung motor, kinuha yung headlight at yung mismong panel. Opo. So wala pang official na kaso na gumulong sa inyong stasyon. Yes po. So bakit po ang aming complainant, bakit po sila nagsasabi na nagkusa sila mag-imbestiga, maghanap impormasyon para maipresenta sa inyo para makapag-file ng kaso? Sir, sa dami po ng kaso namin dito, actually sir, humihingi rin kami ng tulong talaga sa mga complainant. Natulungan din kami makakuha ng iba pang ebidensya. So yung complainant ninyo, sila na nagrereklamo, sila pa yung pinagkakalap mo ng lahat ng ebidensya na kailangan nyo. Hindi So na parang po. sila na lang din nag-imbestiga, di po ba? Anong petsa at oras nakaparada yung motor nung nangyari yung insidente? January 15 po, 12 ng tanghali hanggang 6:40 ng gabi po. Saan po siya banda nakaparada? Sa harap mismo ng eskwelahan ng Kasiglan Village National High School po. Diyan ba ay official parking or parang diniskartehan na lang ng mga tao at pinaradahan na yung lugar na ito? Kasi dyan po nakaparada yung iba ding mga motor po. Okay. Ma'am, so ang pagpaparada dyan ay more of park at your own risk. Tama po ba? Opo. Yung pagparada ng motor doon, ano pong dahilan kung bakit tayo pumarada doon? Yan po yung service ng anak ko. Napapasok ng school po, sir. Pumasok siya sa school, ipinarada yung motor doon. Ngayon, may lumapit, pinagdiskitahan yung motor, kinuha yung headlight at yung mismong panel. Opo. Anong oras nangyari ang pagkukuha ng mismong headlight at panel? Mga 3:45 p.m. po. Anong oras nyo po nalaman na nakuha na pala ito? Nung pag-uwi ng anak ko po galing school, Okay, anong oras po ito? mga bandang pa 7 p.m. po. Ngayon, anong unang hakbang ang ginawa ninyo para mapaimbestiga itong pangyayari? Pumunta po ako sa barangay po. Anong sinabi ng barangay? Pina-report nila po ako. Tapos agad-agad din po ako pumunta sa police station po. Ngayon, pagdating ng police station, ano ang nangyari? Nag-fill up po ako ng complaint yung sa papel nila po. Tapos binigay ko lang po doon sa police na sa information desk po. Opo. May iba pa bang hiningi sa'yo? Wala na po. Ano doon naman yung gagawin mong susunod? Ano ba may naibanggit sa'yo? Kasi inireklamo mo ma'am sa amin yung naging hakbang ng pulis ngayon. Gusto ko lang muna malaman kung saan nagkaroon ng problema. Kinabukasan, pumunta ako sa pilahan ng anak ko. Okay. Kumuha na lang po ako, sir, ng ebidensya para CCTV. may ipakita ako sa police, sir. Ngayon, pagbalik mo ng pulis, isinubmit mo yung CCTV, anong sagot ng ating pulis? Medyo malabo daw yung pagkakuha ko, dapat daw hard copy po. Yung CCTV ba parang kinuha mo lang sa cellphone mo? Opo, sir. Bumalik ka ba ulit? Naglagay ka ba ng CCTV ulit sa USB at ipinasa doon sa stasyon? Hindi po, kasi ang nangyari po sa principal office po, hindi daw nila magalaw yung sa CCTV po kasi wala po silang technician po. Wala silang technical person. Okay. Apo. Ano po ang ginawa natin na susunod na hakbang? Yan ang sinabi ng school. Hindi ba kayo naghanap ng pwedeng tao na kalikutin yung CCTV or makipagtulungan sa school para kung sakali makuhang hard copy? Anong tatawagan pa daw nila? Kailangan po daw tatawagan pa nila yung Okay. technician po. Okay. Sa susunod, ano po ang ginawa ninyo? Ano po, sir, galing kami sa school, umuwi po kami ng anak ko, tapos binaybay namin po kung saan dumaan yung... So Yung kayo na gumawa. mismo nag-ikot-ikot para maghanap ng impormasyon na posible ibigay sa polis. Tama ba? Apo. Anong nahanap ninyong impormasyon? Kasi may nakakita sa sa tao po doon sa urban po. So may nakita kayong impormasyon, may tao na ganitong klaseng motor or posible na may dalang headlight at panel or kamukha ng dun sa CCTV na kagaya ng Opo. binabanggit natin ngayon. Tama ba? Opo. Ngayon, anong ginawa niyo nung nakita niyo yung motor dun sa lugar? Dumaan siya po, tinawag siya ng kaibigan ng anak ko po. Tapos kinausap niya. Opo. Nung kinausap niya, anong ginawa ng tao na may-ari ng motor na yon? Bigla na lang iniwan niya po yung motor. Pagkatapos niya maiwan yung motor, ano naman yung ginawa ng anak mo? Pumunta po siya sa police station po, pero walang tao yung police station po.
Tapos ngayon, pumunta ng barangay. Opo, Pagkatapos pumunta ng barangay, anong ginawa dun sa motor? kinuha po ng barangay. Alright, pagkatapos kunin yung motor, i-presenta nyo na ba sa police itong motor? Tinawagan lang po yung police station na may na-recover na motor dito sa barangay po. Okay. Sabi, kinaumagahan na lang dadalhin doon yung motor sa police station po. Naipresenta na ba yung motor doon sa mismong police? Opo, Ano pong sinabi ng ating police tungkol doon sa motor? ipatrace na daw po sa LTO kung sino ang may-ari ng motor po. Ngayon, hindi Opo. ba question ng police kung bakit kinuha yung motor? Bakit nandoon? Kasi po kamukha po ng doon sa CCTV po. Dahil kamukha nang doon sa CCTV. Ano po ang ginawa ng ating police regarding po dito sa pangyayaring ito? Actually sir, ganito po yan. Hindi ko kasi alam talaga personally yung kanilang reklamo before. Pero sino yung chief investigator nito? Hindi ko po pero kinausap ko sila sir. Hindi, Dito sir, sa police station. sir, bago doon, gusto ko muna malaman kung kayo po ba yung mismong nag-imbestiga nito. Doon sa pangyayari sir, sa pag-turnover nila ng motorsiklo. Yung before that, yung mismong headlight, Hindi po eh. hindi ikaw. Yes po, alam din po nila yon sir na hindi ako. Kumbaga po sir, sa kanya ko lang po na turn over. Nung time na yun, siya naka-duty po sir. Kasi yung papel ko po, iba yung naka-duty nun sir. So itong si Corporal, parang isinalo lang yung mismong case na ito. Tama po ba? Opo sir. Okay, you can confirm that. Okay, si Corporal, go ahead. Ako, ganito po yan sir. Dumating sila dito, kasama yung kanyang anak. Then, kiniklaim na naagaw nila tong motor sa mismong may dala nito. Na kung saan, kiniklaim nila na kanila yung headlight na nakakabit sa motorsiklo. Then, dahil dun sa kanilang sinabi, sinabi ko din po sa kanila na, sige po, tatanggapin namin tong motorsiklo para ma-verify namin sa LTO kung sinong legal owner nito. Okay. Para po sa ganun, ma-impormahan natin o mapatawag natin. Binigyan ko sila ng date kung kailan sila babalik. Kasi nga po, meron naman po kaming certain period of date kung kailan ng duty namin. Sir, matanong ko lang, so wala pang official na kaso na gumulong sa inyong stasyon? Yes po. So bakit po ang aming complainant, bakit po sila nagsasabi na nagkusa sila mag-imbestiga, maghanap impormasyon para maipresenta sa inyo para makapag-file ng kaso? Kasi po sir, ganito po, bali ang nangyari nga po is nakokontak nila tong complainant. Then nagsabi tong sila ma'am sa amin na sinabi raw sa kanila nitong nag-post sa social media na inaamin niya na ninakaw niya yung headlight. So yung kausap nila, umaamin na ninakaw niya yung headlight. Yes, contact daw po ng kanyang asawa. So ngayon sir, all of this was presented to you nitong mismong nanay at ng anak. So ano po yung naging laro or play ng ating pulis dito? Ano pong naiambag na ating kapulisan dito sa nangyaring sitwasyon? Ginawa ko nga po, pina-verify ko po sa LTO kung sino yung may-ari ng motorsiklo. That was when, sir, na dinala na yung mismong motor sa inyo. Tama po ba? Pero yung tinatanong ko is yung initial investigation doon sa paghahanap ng mga posibleng lugar kung saan kinuha yung motor, hindi po ba na-check na ating pulis yun? Chinek nga po sir, nung sinabi po na may dumating daw po na complainant dito. Sir, chinek. So bakit yung mismong anak at itong nanay yan nagkusa para hanapin yung motor? Okay, so sir, nung pagpunta nila ng police station, wala ba naman lang nag-introduce na kasamahan mo? Pinapalo up po yung kaso kasi nga po, nagbabacktrack ng CCTV kung may makikita tsaka naghahanap po ng possible witness dun sa area. Okay. Tapos- So ngayon, sir, ano na ba yung nakita ninyo sa investigasyon nyo? Nagbigay din po ng request dito kay ma'am para po makakuha ng hard copy ng CCTV kasi nga po, yung formal request po kasi manggagaling din sa complainant natin na damaandam po dito sa station para po makakuha tayo ng hard copy ng CCTV at para ma-identify natin maigi yung mukha ng ating perpetrator. Sir, kasi sabi ko nga po, hindi po ako ang inabutan nila dito at hindi naman talaga ako may hawak niyan kaya hindi ko po... Wala naman problema kung hindi naman ikaw ang may hawak niyan. Ang sa akin dito, of course, meron silang reklamo, pumunta sa inyong istasyon. Hindi nyo naman din pwede sabihin, sir, na hindi ako yung may hawak niyan. Hindi ko pwede imbestigahan yan. Ang pinagtataka ko lang, bakit umabot sa punto na nanghimasok yung nanay at saka yung anak kung nag-iimbestiga naman pala yung pulis? Sir, sa dami po ng kaso namin dito, actually sir, humihingi rin kami ng tulong talaga sa mga complainant. Natulungan din kami makakuha ng iba pang ebidensya. So yung complainant ninyo, sila na nagrereklamo, sila pa yung pinagkakalap mo ng lahat ng ebidensya na kailangan nyo. So parang sila na lang din nag-imbestiga, di po ba? Muli po, Ginoong Cartulfo, nakakalungkot, nakikita po natin yung para bagang pagbabaliwala ng kapulisan sa mga inirereklamo ng taong bayan. Katulad po nito, nagpunta po itong mga nanakawan ng headlight, nagbigay po ng mga kaukulang impormasyon at kaukulang dokumento, pero lumilitaw, hindi po nila kinikilos eh. Masama po yun at labag po sa kanilang tungkulin yun. Dahil pagka nakatanggap na po ng reklamo ang pulis, tungkulin na po nila na kumuha ng statement, police statement,
Lalo na po dito sa mga sitwasyon na lumilitaw, may robbery ito. Hindi po ito simpleng pagnanakaw, hindi po ito simple theft, kundi robbery with force upon things. Pinwersa yung pagkuha ng headlight. At yan po ay mabigat ng krimen. 6 na taong pagkakabilanggo pataas na po yan at tungkulin na po ng pulis. Kung hindi po ginawa, Ginoong Carl Tulfo, nakakalungkot, nagpabaya na naman ang kapulisan. Hindi po tama. Mali po yung prosesong sinusunod ngayon dyan ng kapulisan sa bayan na yan. Ano? Una po, noon pong mag-report yung mag-ina, alam po nila na yung krimeng iniuulat, krimeng mabigat dahil robbery with force upon things. At ito po yung sinasabi ko sa harap nitong corporal na to, kung sino man siya, nakunin na kaagad ang statement nito pong complainant, yung mag-ina kung po pwede, para may mapaghawakan na sila sa pag-uumpisa ng follow-up. Ngayon, meron pong sinasabi yung mag-ina, meron pong lumitaw na paggamit sa Facebook, yung pong pinagsususpetsyahan nila. Yan po yung mga sapat ng ebidensya at katibayan upang makapagsampa na ng kaso. Tama. Sa piskalya ang atin pong kapulisan. Yung pong iaasa nila sa complainant ang paghahanap ng ebidensya, yan po ay labag sa standard operating procedures ng police investigative work. Hindi po yan pinapayagan at ituturing po yan na pagkukulang administratibo. Dahil tungkulin po ng police na mag-imbestiga, hindi po nila karapatang utusan ang complainant na siya mismo ang humagilap, humanap, mali po yun. At dahil po yan, sila po ay may malaking pananagutan. Pwede pong maging pananagutang kriminal, pananagutang administratibo, at pananagutang sibil. 3 po yun. Okay. At ang binabanggit po natin ngayon, kailangan po niyang makipag-coordinate. At kung Tama. makukumbinsi ang piskal, pagsasampa na po ng kaso sa husgado, Ginoong Carl Tulfo. Kasi po sir, nung dumating sila sir, ang kiniklaim nga po nila na nakuha nilang motorsiklo. Ngayon, sir, ang sabi ko po sa kanila mismo, ma'am, tutulungan namin kayo dyan. Ipapa-verify namin para po malaman natin. Sir, kasi yun yung pinag-uusapan natin ngayon na kung saan from the start, ano bang ginawa hakbang ng polis? Nag-cross-checking lang naman kayo. Hindi nyo naman natuntun yung motor. Yung mismong nanay pa yung anak yung nakatuntun na motor eh. Kasi bakit pa sila kikilos at galaw para maghanap ng ebidensya na dapat tutulungan nyo sila? Eh sinabi niyo mismo kanina, may sinabi nga kayo na malaking bagay na sila yung magbibigay ng ebidensya sa inyo para mabilis niyo maresolbahan yung kaso. Hindi naman po tama yun. Attorney, ano po ba yung moving forward? Kasi kung puro ganito yung pinag-uusapan natin, hindi po masasolbahan ang kanilang problema. Napakasimple, maliit lang siguro na bagay yan. Opo, ang moving forward process po dyan, kausapin na po nitong si Corporal, yung kanyang hepe, yung mga kapwa niya investigador, sila po ay magpulong na, gumawa na po ng kaukulang dokumento, letter referral, dalhin na po sa Office of the Provincial Prosecutor at nang maumpisahan na. So ngayon, sir, ngayong araw, kung gusto mo, papuntahin ko na dyan, paasikaso na lang itong kaso nila para wala na tayong ibang pag-uusapan pa. Kung sabi ninyo, na kumpleto na yung kailangan nyo i-file para dun sa fiscal. Opo sir, wala pong problema. Okay, sir. Nanay Rosel, and after ng program, dumiretso ka na ng police station, makikipalita din kami kung ano na ba yung nangyari dun sa kaso, kung ipa-file na ba or what. Okay, ma'am? Opo. Alright. Si Corporal, asahan namin, nagagawin mo na yun to, kasi ayoko na magkakaroon pa ng gulo-gulo, miscommunication, kung anong gagawin nilang hakbang. Okay, sir? Opo sir. Okay, maraming salamat sa inyo, Corporal. Ako nagpapasalamat sa inyo. Asahan ninyo na may gagawin aksyon din itong pulis kasi pinatatama ko sa kanya yung kanyang naging mali. Then go ahead, ma'am, yung inyong pagpa-file ng case para maimbestigahan. Okay po, ma'am? Opo. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Rosel. Maraming salamat din po. Magandang araw po. Ako po si Rosel A. Sorongon. Nagpapasalamat kasi natulungan kami ni Sir Ben Tulfo at Sir Carl Tulfo ng BITAG na may nangyari na investigasyon at naibalik sa amin ang headlight at panel ng aming motor at makapag-file ng kaso. Maraming salamat po.